Paano nga ba i-verify ang inyong Shopee Pay wallet? Tara, alamin natin. So, isa rin ba kayong katulad ko na hindi pa rin verified ang Shopee Pay? So, as of now, ay July 14 na ngayon, kaya meron pa tayong 4 days para makapag-verify. Ngayon, sinabi nga, kagaya ng last video ko dito about sa Shopee Pay, kailangan na natin mag-verify ng Shopee Pay wallet sa July 18. Kaya ito, samahan nyo akong i-verify at sana ma-approve na siya. So, yan, i-click lang natin itong box na mag-a-agree tayo. Tapos, pipindutin natin yung next. So, unang-unang agad natin gagawin ay facial verification. So, tandaan nyo na dapat maliwanag. Wala dapat cover yung face, ang accessories, at walang glasses. Tapos, dapat di kayo malikot para hindi blurry yung pag-capture sa kanya. So, yan, i-start ko na i-allow ko lang yung Shopee. Tapos, nag-start na ako ng facial verification. So, yan, dapat kapag nag-iba't ibang kulay na, kayong malikot. Kasi on process na yan. After that is yung ID naman. Need nating pumili ng ID type. So, ayan yung mga pwede. So, ayan, UMID ID, driver's license, passport, national ID, PRC ID, SSS ID, postal ID, PhilHealth, BI clearance, OFW ID card, Alien Certificate of Registration at non-Philippine or foreign passport. Tapos meron din pa ng GSISE card, AFP ID. So ayan, pili na lang kayo kung ano yung available sa inyo dyan para mapunta na kayo sa next step. Pinili ko kasi dito ay yung PhilHealth ID. So yan, sabi na bawal yung yellow paper type, yung old type na PhilHealth ID. Susundin nyo lang na dapat nasa loob ng frame yung ID ninyo. Siyempre, dapat hindi blurry yung pagkaka-capture nyo. Pag satisfied na kayo sa photo, ay pwede na tayo mag-proceed sa next step. Pero kung hindi naman kayo satisfied, ay pwede nyo ulitin yung pagkuha ng picture. So ayan, next naman natin gagawin ay i-confirm natin. Tapos, dito natin ilagay ang ating personal information. So, ayan, dito natin ilagay ang ating first name, last name, at middle name. Tapos, email address. At yun na rin yung ID number at yung nationality. Pero dito kasi sa nationality is automatic na yan na Philippines. Tapos, dito naman sa source of funds, yung pumili kung ano yung work ninyo dyan. Or kung ano yung pinakamalapit sa work ninyo. Yan, maraming pagpipilian dyan. Kung wala rin naman kayong work, pwede nyo piliin ay self-employed. Tapos, next naman ay yung place of birth. Type nyo lang dyan kung saan kayo pinanganak. Tapos, yung next naman ay date of birth. Piliin nyo na lang dyan kung kailan kayo pinanganak. After that is yung industry naman. Yan. Piliin nyo na lang din dyan kung saan related yung work ninyo. Marami namang pagpipilian. Tapos, after that, kapag nakapili na kayo, ang next nyo namang gagawin ay yung occupation naman. Dito, 4 lang pagpipilian ninyo. Kung nakadepende ba kayo, retiree, kung student, or unemployed. Tapos, ayan, kung meron kayong employer, pwede nyo ring ilagay. Pero kung wala naman, ay pwede nyo nang skip yan. Next naman is yung purpose of account opening. So, dito itanong nyo sa sarili nyo kung bakit ba kayo nag-open ng Shopee Pay account or gusto nyo ma-verify ang inyong Shopee Pay account. Maraming pagpipilian dyan, pero yung akin ay money transfer. Tapos, next naman, yung politically exposed person. Pipili lang kayo dyan ng yes or yung no. Kung wala naman kayong kapamilya na wala sa mga binanggit nila, is click nyo na lang din yung no. Tapos, next yan is submit. Tapos, yung susunod naman na gagawin is double check nyo. Kasi kagaya nitong akin, alam ko tapos na ako mag-fill up, pero hindi ko pa rin maklik yung confirm. Yung pala, need ko pa pala lagay itong address. Tandaan ninyo ha, na kung ano yung nakalagay sa ID, address, kahit hindi na kayo doon nakatira, dapat yung pa rin yung lalagay nyo na address. Kapag hindi yun yung nilagay ninyo, ay mare-reject at mare-reject kayo. Sabihin doon na yung ID nyo at information nyo ay hindi nag-match sa ID na binigay ninyo. Tapos yung pagka-confirm is need nyong i-double check yung mga pinaglalalagay ninyo kung tama ba siya. Tapos ayan, submit ko na siya. So dito makikita nyo na are verifying your ID. Due to the high volume of application, the process may take longer. Sa mga video ko about Shopee Pay, may na nga nagko-comment na 1 week na daw, 8 days na daw. Di pa rin nila alam kung reject or approve na ba sila. Verifying pa rin. Ngayon, usually kasi 3 to 5 business days bago mo malaman kung approve ka o hindi sa Shopee Pay. Pero ngayon, dahil nga sa sobrang daming gustong ma-approve, nga nagmamadali dahil nga sa kagustuhan ma-approve agad, bago mag-July 18, ay nagsabay-sabay na lahat at halos hindi na siguro makontrol ni Shopee. Siguro usually 3 to 5 days lang, lalaman mo na baka umabot pa ng 1 week sa sobrang dami talagang nagsasubmit. Pero yun nga, wala tayong magagawa. Karoon na lang tayo ng patience at
maging understanding. Kahit gusto nating ma-approve agad, ay wala tayong magagawa kasi nga mismo si Shopee ay nahihirapan na. Sobrang daming gusto ma-verify. Pero wag kayong mag-alala kasi nagtanong ako niyan dati sa customer service. Tinanong ko kung after ba July 18 ay hindi na ba talaga magagamit ang Shopee Pay? Lalo na kung may mga laman yung Shopee Pay ninyo, syempre kakabahan talaga kayo. Pero ang sagot sa akin ng Shopee customer service ay hindi daw iyon mawawala, pero hindi mo nga lang daw iyon magagamit. Kaya kung may mga pera pa kayo sa Shopee Pay, ay huwag kayo mag-alala kasi safe naman iyon at hindi iyon mawawala. Lang talaga natin i-verify yung Shopee Pay natin para kapag nag-transfer tayo, hindi tayo mahirapan at maliit na lang ang kaltas. Tapos pwede rin tayong makapag-bank transfer. Marami pa tayong pwedeng magawa kapag verify na ang ating Shopee Pay. Good news para sa mga hirap na hirap ma-verify sa Shopee Pay katulad ko, na safe pa rin pala ang money natin at pwede pa rin tayong makapag-re-apply sa mga susunod na araw or buwan. Para sa mga S-loan user at ng mga refunds na mapupunta sa Shopee Pay, ay huwag kayo mag-alala kasi magkakaroon din tayo ng pag-asa na ma-verify. Kaya sana may natutunan kayo sa panonood. Thank you for watching. Yun lang.